Sa paanan ng isang luntiang kabundukan ay naroon ang maliit na baryo ng San Isidro. Kilala ang lugar sa matabang lupa, malinaw na batis, at sariwang hangin na nagmumula sa makakapal na kagubatan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kapaligiran, karamihan sa mga naninirahan doon ay namumuhay pa rin sa kahirapan. Ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay lamang sa pagsasaka, at kung minsan ay hindi pa sapat ang kanilang ani upang maipakain sa kanilang mga pamilya. Isa sa mga magsasakang naninirahan sa baryo ay si Mang Isko. Isa siyang mabuting tao na kilala sa pagiging masipag, matiyaga at matapat. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang humawak ng araro at magbungkal ng lupa kasama ang kanyang ama. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang, siya na ang nagpatuloy sa maliit na sakahang iniwan sa kanya. Hindi kalakihan ang lupang kanyang sinasaka. Kung tutusin ay sapat lamang iyon upang makapagpatubo ng palay at ilang gulay. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay tila isinumpa ang kanyang bukid. Kapag tag-init ay natutuyo ang lupa. Kapag tag-ulan naman ay binabaha ang kanyang pananim. Madalas pang dapuan ng peste ang kanyang mga tanim kaya halos wala siyang naaani. Sa bawat pag-uwi niya sa kanilang maliit na kubo ay mabigat ang kanyang dibdib. Nandoon ang kanyang asawa na si Aling Rosa, tahimik na naghahanda ng simpleng hapunan. Kadalasan ay gulay lamang ang kanilang ulam at kaunting kanin na pinaghahati-hatian nilang mag-anak. May dalawa silang anak na sina Ben at Liza. Kahit kapos sa buhay ay hindi kailanman narinig ng mag-asawa ang kanilang mga anak na nagreklamo. Nauunawaan ng magkapatid ang hirap ng kanilang mga magulang kaya nagsisikap din silang tumulong sa bukid kapag wala silang pasok. Araw-araw ay maagang nagigising si Mang Isko. Bago pa sumikat ang araw ay dala na niya ang kanyang mga kagamitan patungo sa bukid. Kahit pagod ang katawan ay hindi siya sumusuko. Naniniwala siyang darating din ang araw na pagpapalain siya ng may kapal. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay lalo lamang bumibigat ang kanilang kalagayan. Dumating ang isang taon na halos walang naani ang buong baryo dahil sa matinding tagtuyot. Namatay ang maraming pananim. Natuyo ang mga ilog at balon. Ang dating luntiang kabukiran ay naging kulay kayumangging kapatagan. Marami sa mga magsasaka ang napilitang ibenta ang kanilang mga lupain upang may maipambili ng pagkain. Ang iba naman ay lumuwas sa syudad upang doon maghanap ng trabaho. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Isko sa labas ng kanilang kubo at nakatingala sa maliwanag na buwan, napabuntong hininga siya. Iniisip niya kung hanggang kailan pa sila magdurusa. Pakiramdam niya ay ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit tila hindi pa rin sapat ang kanyang pagsisikap. Kinabukasan ay nagpasya siyang maglakad patungo sa dulo ng kanilang lupain. Matagal na niyang hindi napupuntahan ang bahaging iyon sapagkat tinutubuan na ito ng matataas na damo at ligaw na halaman. Habang naglalakad siya, ay napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng lugar. Halos walang maririnig na huni ng ibon. Tanging ang banayad na ihip lamang ng hangin ang bumabati sa kanya. Nang makarating siya sa pinakadulong bahagi ng kanyang lupa, ay nakita niya ang isang napakatandang punong balete. Napakalaki nito at halos natatakpan na ng mga baging ang puno nito. Maraming matatanda sa baryo ang nagsasabing mahigit 100 taon na raw itong nakatayo roon. Noong bata pa si Mang Isko ay pinagbawalan siyang lumapit sa punong iyon. Ayon sa matatanda, may hiwagang nagbabantay sa lugar. Ngunit hindi niya iyon pinaniwalaan noon. Habang pinagmamasdan niya ang puno ay may napansin siyang kakaibang sinag na nagmumula sa likuran nito. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sa kanyang pagtataka ay may nakita siyang maliit na bukal
na hindi niya kailanman napansin noon. Napakalinaw ng tubig nito. Sa gitna ng matinding tagtuyot, patuloy pa rin itong umaagos. Lumuhod siya at sumalok ng tubig gamit ang kanyang mga kamay. Nang ininom niya ito ay tila nawala ang kanyang pagod. Para bang may kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Napangiti siya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ay nakaramdam siya ng pag-asa. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niyang may kakaibang halamang tumutubo sa tabi ng bukal. Hindi iyon karaniwang halamang nakita na niya sa kanilang baryo. Isa lamang itong maliit na usbong ng saging. Ngunit ang kulay ng dahon nito ay mas matingkad kaysa sa ordinaryong saging. Ang pinakakakaiba ay ang bahagyang gintong guhit na makikita sa gitna ng bawat dahon kapag tinatamaan ito ng sikat ng araw. Lumapit si Mang Isko upang pagmasdan ito. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila may kakaibang damdaming bumalot sa kanyang puso. Maingat niyang hinipo ang isa sa mga dahon. Sa sandaling iyon ay umihip ang malamig na hangin. Nalaglag ang ilang tuyong dahon mula sa matandang balete. Kasabay noon ay may isang maliit na bungkos na nakabalot sa lumang tela ang nahulog mula sa pagitan ng mga ugat ng puno. Nagulat si Mang Isko. Dahan-dahan niya itong pinulot. Nang buksan niya ang lumang tela ay tumambad sa kanya ang isang sinaunang sisidlang yari sa luwad. Sa loob nito ay may ilang buto ng saging na kakaiba ang kulay. Ang bawat isa ay tila kumikislap na parang ginto kapag natatamaan ng liwanag. Kasama ng mga buto ay may isang lumang dahon ng anahaw na may nakaukit na mga sinaunang salita. Bagaman kupas na ang sulat, malinaw pa rin niyang nabasa ang unang bahagi ng mensahe. Nasa kamay ng taong may malinis na puso ang biyayang hindi kailanman mauubos. Ang butong ito ay hindi para sa sakim, kundi para sa taong marunong magbahagi ng ani sa kapwa. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Hindi niya maunawaan kung sino ang sumulat nito at bakit tila nakatago ang mga butong iyon sa ilalim ng matandang balete. Habang hawak niya ang sisidlan ay tila mas lalong lumiliwanag ang mga buto. Bigla niyang naalala ang isang alamat na minsang ikinuwento ng kanyang lolo noong siya ay bata pa. May isang uri raw ng saging lakatan na hindi karaniwang halaman. Ito raw ay itinanim noong unang panahon ng isang matandang magsasakang pinagpala dahil sa kanyang kabutihan. Sinasabing ang sinumang karapat-dapat na mag-alaga sa mahiwagang punong iyon ay hindi lamang magkakaroon ng masaganang ani, kundi magiging daan din upang umunlad ang buong pamayanan. Ngunit ayon sa alamat, mawawala ang lahat ng biyaya kapag ang nagmamay-ari nito ay naging sakim at inuna ang sariling kayamanan kaysa sa kapakanan ng ibang tao. Hindi kailanman naniwala si Mang Isko sa mga ganoong kwento. Ngunit ngayong hawak na niya ang mahiwagang mga buto, nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili. Posible kayang totoo ang alamat? At bakit siya ang nakatagpo nito? Mahigpit niyang niyakap ang sisidlan habang nakatanaw sa kakaibang usbong ng saging sa tabi ng bukal. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magsisimula ng isang pambihirang paglalakbay na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa kapalaran ng buong baryo ng San Isidro. Hindi mapakali si Mang Isko habang pauwi mula sa dulo ng kanyang lupain. Mahigpit niyang yakap ang lumang sisidlang luwad na naglalaman ng mga kakaibang binhi. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong paniwalaan o ituring na isa lamang itong lumang bagay na naiwan ng mga ninuno. Gayunman, may kung anong tinig sa kanyang puso ang nagsasabing hindi pangkaraniwan ang kanyang natagpuan.
Pagdating sa kanilang kubo ay agad siyang sinalubong ni Aling Rosa. Napansin nitong tila may kakaibang ningning sa mukha ng kanyang asawa. Tahimik na inilapag ni Mang Isko ang sisidlan sa ibabaw ng kanilang lumang mesa. Isa-isang lumapit sina Ben at Liza upang tingnan ang laman nito. Namangha silang lahat sa mga butong tila kumikislap kapag natatamaan ng liwanag ng dapit hapon. Maingat na binasa ni Mang Isko ang nakaukit na mensahe sa lumang dahon ng anahaw. Bagamat kupas na ang karamihan sa mga salita, sapat iyon upang maunawaan nilang ang mga binhi ay inilaan lamang sa taong may malinis na hangarin. Tahimik ang buong pamilya. Walang sino man ang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Sa wakas ay nagsalita si Aling Rosa. Sinabi niyang hindi mahalaga kung mahiwaga man o hindi ang mga binhing iyon. Ang mahalaga ay gamitin nila ang anumang biyayang dumating sa kanila ng may kabutihan at pagpapakumbaba. Tumango si Mang Isko. Iyon din ang kanyang iniisip. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, bumalik siya sa bukal sa tabi ng matandang balete. Dala niya ang isa sa mga binhi. Maingat niyang hinukay ang malambot na lupa sa tabi ng malinaw na tubig at doon niya itinanim ang mahiwagang binhi. Matapos niyang tabunan ito ng lupa ay dinilig niya gamit ang tubig mula sa bukal. Pagkatapos ay tahimik siyang nanalangin. Hiniling niya na kung tunay mang biyaya ang binhing iyon, sana'y maging daan ito upang makaahon sa hirap ang kanyang pamilya at makatulong din sa kanilang mga kapitbahay. Lumipas ang isang araw. Pagbalik niya sa lugar ay laking gulat niya nang makita ang isang munting usbong na sumibol mula sa lupang kanyang tinamnan. Hindi pangkaraniwan ang bilis ng paglaki nito. Sa loob lamang ng ilang araw ay naging matibay na punla ang maliit na usbong. Ang mga dahon nito ay makapal. Matingkad ang luntian at may bahagyang gintong guhit sa gitna. Hindi ito katulad ng ibang puno ng saging na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi naglaon ay napansin niya ring tila mas luntian ang damong nakapaligid sa halaman. Maging ang tuyong lupa ay naging mamasa-masa. Unti-unti ring bumalik ang maliliit na ibon sa paligid ng bukal. Parang muling nabuhay ang bahaging iyon ng kanyang lupain. Araw-araw ay dinadalaw ni Mang Isko ang punla. Hindi siya nagsasawang alisin ang mga damo sa paligid nito at tiyaking malinis ang lugar. Makalipas ang ilang linggo ay lalo siyang namangha. Ang punlang dating hanggang tuhod lamang ay halos kasing taas na niya. Makapal ang katawan ng puno at napakalalapad ng mga dahon nito. Hindi pa man ito namumunga ay dama na niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang bukid. Ang dating tuyong bahagi ng kanyang taniman ay naging mataba. Maging ang mga gulay na halos matuyo na ay muling nagsimulang sumigla. Napansin din iyon ng kanyang mga kapitbahay. May ilan sa kanila ang nagtatanong kung ano ang kanyang ginawang pataba. Ngumiti lamang si Mang Isko at sinabi niyang mas inalagaan lamang niya ang kanyang lupa. Ayaw muna niyang sabihin ang tungkol sa mahiwagang binhi. Hindi dahil sa nais niya itong angkinin, kundi dahil nais muna niyang matiyak kung ano talaga ang lihim nito. Isang hapon, habang naglilinis siya sa paligid ng puno, may dumating na isang matandang lalaki na may mahabang balbas at nakasandal sa isang tungkod. Hindi ito taga-baryo. Tahimik lamang itong nakatingin sa mahiwagang puno ng saging. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ang matanda. Sinabi niyang matagal na niyang hinahanap ang punong iyon. Nagulat si Mang Isko. Tinanong niya kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa puno. Ngumiti lamang ito. Sinabi niyang may mga alamat na hindi nawawala kahit lumipas ang maraming salinlahi.
may mga lihim na ipinagkakatiwala lamang sa mga taong karapat-dapat. Ayon sa matanda, ang punong itinanim ni Mang Isko ay hindi ordinaryong lakatan. Ito ang tinatawag ng mga ninuno na saging lakatan ng kasaganaan. Hindi raw ginto ang bunga nito. Hindi rin ito naglalabas ng hiyas. Sa halip, ang biyaya nito ay nasa kakayahan nitong pagpalain ang lupang kinalalagyan nito. Habang lumalago ang puno, lalo ring sumisigla ang mga pananim sa paligid. Unti-unting nagiging masagana ang ani ng sinumang nag-aalaga rito ng may tapat na puso. Ngunit may mahigpit itong babala. Kapag ang may-ari ay naging sakim, unti-unting mawawala ang biyaya ng puno. Matutuyo ang mga dahon nito. Mamamatay ang bunga. At hindi na muling sisibol ang mga binhi nito kailanman. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Pakiramdam niya ay lalo lamang lumalim ang hiwagang bumabalot sa kanyang natuklasan. Bago umalis ang matanda, ay sinabi nito ang isang pangungusap na hindi agad nawala sa isip ni Mang Isko. Darating ang araw na hindi lamang kahirapan ang haharapin mo. May mga taong magnanais angkinin ang biyayang nasa iyong mga kamay. Sa araw na iyon, ang iyong puso ang magiging tunay na sukatan ng iyong kapalaran. Pagkasabi nito ay dahan-dahang naglakad ang matanda patungo sa kagubatan. Saglit lamang siyang natakpan ng makakapal na puno. Nang muling tumingin si Mang Isko ay wala na ang matanda. Parang naglaho na lamang ito sa hangin. Hindi na niya ito muling nakita. Ngunit habang papalubog ang araw at sumasayaw ang ginintuang liwanag sa mga dahon ng mahiwagang saging lakatan, hindi niya alam na may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa kalayuan. At ang taong iyon ay nagsimulang magbalak kung paano maagaw ang punong maaaring magdala ng walang hanggang kasaganaan. Mula nang itanim ni Mang Isko ang mahiwagang binhi ng saging lakatan, hindi na naging katulad ng dati ang kanyang bukirin. Ang dating tuyong lupa ay unti-unting nabalutan ng sariwang damo. Ang mga halamang halos mamatay na ay muling sumigla. Maging ang mga ibon at paru-paro ay nagsimulang bumalik sa lugar na matagal nang naging tahimik. Araw-araw ay mas maaga nang nagigising si Mang Isko. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pananabik na makita ang kalagayan ng mahiwagang puno. Bawat pagdalaw niya rito ay tila may bagong himalang naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang lumaki ang puno. Makapal ang katawan nito at malalapad ang mga dahon na tila may bahagyang gintong kislap kapag sinisikatan ng araw. Kahit ang mga matatandang magsasaka sa baryo ay nagsimulang magtaka. Isang umaga, napansin ni Ben na may kakaibang umbok sa gitna ng puno. Tinawag niya agad ang kanyang ama. Lumapit si Mang Isko at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang puno ay nagsisimula ng mamulaklak. Hindi pangkaraniwan ang kulay ng puso ng saging. May bahagyang kulay ube ito na kumikislap kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Sa bawat araw na lumilipas ay mabilis na nabubuo ang mga bunga. Hindi nagtagal ay lumitaw ang unang kumpol ng mga lakatan. Malalaki ang bawat bunga. Pantay-pantay ang hugis at napakakinis ng balat. Kahit hilaw pa lamang ay mabango na ang paligid. Nang makita iyon ni Aling Rosa ay napaluha siya. Hindi niya akalaing darating ang araw na makakakita sila ng ganito kagandang ani. Nagpasalamat silang buong pamilya sa may kapal. Hindi nila agad pinitas ang mga bunga. Hinintay nilang tuluyang mahinog ang mga ito. Habang hinihintay ang tamang panahon, lalo pang gumanda ang kanilang bukirin. Ang mga palay ay naging mas mabibigat ang uhay. Ang mga gulay ay lumaki ng higit kaysa dati.
Kahit ang mga punong mangga at niyog na matagal nang halos hindi namumunga ay nagsimulang magkaroon ng maraming bunga. Nagtaka ang buong baryo. Maraming magsasaka ang nagtatanong kay Mang Isko kung ano ang kanyang lihim. Ngunit ngumingiti lamang siya at sinasabing mas naging masipag lamang siya sa pag-aalaga ng kanyang bukid. Hindi niya kayang magsinungaling, ngunit alam niyang hindi pa panahon upang isiwalat ang lahat. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng nahinog ang unang kumpol ng saging lakatan. Napakatingkad ng kulay nito. Ang balat ay kulay gintong dilaw na tila may maningning na liwanag. Maingat na pinutol ni Mang Isko ang unang bungkos. Pagpasok nila sa bahay ay inilapag niya ito sa mesa. Tahimik silang nagdasal bilang pasasalamat. Pagkatapos ay isa-isang kumuha ng bunga ang bawat miyembro ng pamilya. Nang matikman nila ang saging ay hindi sila agad nakapagsalita. Napakatamis nito. Malinamnam at napakalambot ng laman. Hindi ito maihahambing sa anumang lakatan na kanilang natikman noon. Parang may kakaibang siglang ibinibigay ang bawat kagat. Matapos kumain ay tila nawala ang kanilang pagod. Maging si Aling Rosa na ilang araw nang sumasakit ang likod ay nakaramdam ng ginhawa. Napangiti silang lahat. Alam nilang hindi ordinaryo ang punong kanilang inaalagaan. Hindi naglaon ay nagpasya si Mang Isko na magdala ng ilang bunga sa palengke. Nais lamang niyang malaman kung magkano ang maaaring maging halaga nito. Pagdating niya sa bayan ay agad napansin ng mga mamimili ang kakaibang ganda ng kanyang mga saging. Hindi pa man siya nakapwesto ay may mga bumibili na. Nang matikman ng unang mamimili ang bunga ay agad itong humingi ng dagdag. Sunod-sunod ang mga bumibili. Sa loob lamang ng maikling oras ay naubos ang lahat ng dala niyang lakatan. Mas mataas pa ang ibinayad ng mga tao kaysa sa karaniwang presyo. Marami ang nagsasabing ngayon lamang sila nakakain ng ganoong kasarap na saging. Umuwi si Mang Isko na may dalang mas malaking kita kaysa sa ilang buwang pagbebenta niya noon ng palay. Ngunit sa halip na ipagmayabang ito, bumili muna siya ng bigas, gamot at mga kailangan ng kanyang pamilya. Bumili rin siya ng mga bagong kagamitan sa bukid. Pagkatapos noon ay may natira pa rin siyang salapi. Sa kanyang pag-uwi ay nadaanan niya ang bahay ng matandang si Aling Marta. Matagal na itong may sakit at halos wala nang makain. Hindi nagdalawang isip si Mang Isko. Iniabot niya rito ang ilang supot ng bigas, gulay at mga prutas. Labis ang pasasalamat ng matanda. Hindi lamang iyon ang kanyang ginawa. Sa mga sumunod na araw ay tinulungan din niya ang ilang kapitbahay na nawalan ng ani dahil sa tagtuyot. Hindi niya sinabi kung saan nanggaling ang kanyang kinita. Masaya siyang makatulong nang hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit habang dumarami ang kanyang natutulungan, mayroon ding isang taong unti-unting kinakain ng inggit. Ito ay si Don Celso, ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa Karatig Bayan. Matagal na niyang hawak ang kalakalan ng mga prutas sa buong lugar. Nakarating sa kanya ang balitang may isang mahirap na magsasaka na nagbebenta ng pambihirang lakatan na dinarayo ng mga mamimili. Hindi siya naniwala noong una. Ngunit nang matikman niya mismo ang isang bunga na nabili ng kanyang tauhan, napakunot ang kanyang noo. Hindi pa siya nakakain ng ganoong kasarap na saging sa buong buhay niya. Doon nagsimulang sumibol ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim ni Mang Isko. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na bantayan ang bawat kilos ng magsasaka. Alamin kung saan nanggagaling ang kakaibang ani. At kung kinakailangan, hanapan ng paraan
upang mapasa kamay niya ang mahiwagang puno. Samantala, walang kaalam-alam si Mang Isko na habang patuloy niyang ginagamit ang biyaya upang makatulong sa iba, may isang taong naghahanda ng isang mapanganib na balak na maaaring sumubok hindi lamang sa kanyang katatagan, kundi pati sa lihim ng saging lakatan na ipinagkatiwala sa kanya. Lumipas ang mga linggo at lalong umunlad ang buhay ng pamilya ni Mang Isko. Hindi pa man sila maituturing na mayaman, unti-unti nang naglaho ang gutom na matagal nilang tiniis. Ang kanilang maliit na kubo ay naayos. Ang bubong na dati maraming tagas ay napalitan ng matitibay na yero at ang kanilang mga anak ay nakapag-aral nang hindi na nag-aalala kung saan kukuha ng baon kinabukasan. Ngunit nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Hindi bumili si Mang Isko ng mamahaling mga gamit. Hindi rin siya nagmalaki sa mga kapitbahay. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa mga magsasakang nawalan ng ani. Kapag may nagugutom, nagbibigay siya ng bigas. Kapag may sakit, tumutulong siya sa pambili ng gamot. Kapag may batang walang gamit sa paaralan, siya ang palihim na sumasagot sa pangangailangan nito. Dahil dito, lalong minahal ng mga taga San Isidro ang kanilang pamilya. Subalit habang dumarami ang mga taong humahanga kay Mang Isko, lalo namang lumalaki ang inggit sa puso ni Don Celso. Isang gabi, ipinatawag niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. Tahimik niyang iniutos na alamin ang tunay na pinagmumulan ng pambihirang ani ni Mang Isko. Kinabukasan, palihim na nagtungo ang dalawang tauhan sa baryo. Nagkunwari silang mga mamimili ng prutas at nakihalubilo sa mga tao. Nagtanong sila kung paano yumaman ang dating mahirap na magsasaka. Iba-iba ang sagot ng mga taga-baryo. May nagsabing pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan. May nagsabing masipag lamang talaga si Mang Isko. May ilan ding nagsimulang magkwento tungkol sa isang kakaibang puno ng lakatan na hindi pa nakita ng sinuman. Nang marinig iyon ng mga tauhan ni Don Celso, agad nilang sinundan si Mang Isko kinabukasan. Maaga pa lamang ay nakita nilang nagtungo ito sa dulo ng kanyang lupain, malapit sa matandang punong balete. Mula sa malayo ay nasilayan nila ang napakalusog na puno ng saging lakatan. Kahit hindi sila makalapit, napansin nilang tila kakaiba ang anyo nito. Ang mga dahon ay tila kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Agad silang bumalik upang isumbong ang lahat kay Don Celso. Nang marinig niya ang balita, nagningning ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwalang totoo ang mga sabi-sabi. Nagpasya siyang puntahan mismo si Mang Isko. Kinabukasan ay dumating siya sa baryo sakay ng kanyang magarang karwahe. Maraming taga-baryo ang nagtaka sa kanyang pagdating. Magalang siyang sinalubong ni Mang Isko. Nagkunwari si Don Celso na humahanga sa kanyang pagsisikap. Sinabi niyang nais niyang bilhin ang buong ani ng kanyang lakatan sa halagang hindi kayang pantayan ng iba. Ngunit magalang na tumanggi si Mang Isko. Ipinaliwanag niyang sapat na sa kanya ang tamang kita at nais niyang magkaroon din ng pagkakataon ang ibang tao na makatikim ng kanyang ani. Napangiti si Don Celso, ngunit sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng magliyab ang galit. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Bago siya umalis ay nag-alok siya ng napakalaking halaga kapalit ng buong lupain ni Mang Isko. Muli, magalang na tumanggi ang magsasaka. Sinabi niyang hindi niya maipagbibili ang lupang minana pa niya sa kanyang mga magulang. Lalong tumigas ang mukha ni Don Celso. Tahimik siyang umalis, ngunit habang papalayo ang kanyang karwahe ay nabuo na sa kanyang isip ang isang masamang balak.
Samantala, ng gabing iyon ay muling dinalaw ni Mang Isko ang mahiwagang puno. Laking gulat niya nang makita ang isang bagong supling na sumibol sa tabi nito. Hindi lamang isa, kundi 3 maliliit na usbong ng lakatan ang unti-unting lumilitaw mula sa lupa. Naalala niya ang babala ng matandang lalaki. Ang biyaya ay patuloy na dumarami kapag ibinabahagi. Ngunit kasabay ng paglago ng biyaya ay lalong lumalapit ang panganib. Habang nakatanaw si Mang Isko sa mga bagong supling, may isang aninong nagmamasid mula sa likod ng matandang balete. Tahimik itong nagmasid at saka dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Hindi alam ni Mang Isko na nagsimula na ang unang hakbang ng isang pagsubok na maaaring magbago sa kanyang kapalaran at sa mahiwagang alamat ng saging lakatan. Mula nang tumubo ang 3 bagong supling ng mahiwagang saging lakatan, lalong naging maingat si Mang Isko sa pag-aalaga sa kanyang bukirin. Tuwing madaling araw ay dinadalaw niya ang mga ito upang alisin ang mga damo, dilikan ng tubig mula sa mahiwagang bukal, at tiyaking walang makapipinsala sa mga batang halaman. Napansin niyang habang dumarami ang mga puno, lalo ring sumasagana ang kanyang lupain. Ang dating tigang na bahagi ng bukid ay naging lunti ang parang. Ang mga palay ay yumuyuko sa bigat ng mga butil, at ang mga gulayan ay halos hindi na niya maani sa dami ng bunga. Dahil sa masaganang ani, mas marami na rin siyang naibabahagi sa mga nangangailangan. May mga pamilyang ilang araw nang walang maipakain sa kanilang mga anak. Hindi sila pinabayaan ni Mang Isko. Nagbibigay siya ng bigas, gulay at mga bunga ng lakatan. Hindi siya kailanman naningil o humingi ng kapalit. Ang tanging hiling niya ay ipagpatuloy din ng bawat isa ang pagtulong sa iba kapag dumating ang araw na sila naman ang biniyayaan. Unti-unting nagbago ang San Isidro. Ang baryong dating balot ng kalungkutan ay napuno ng pag-asa. Ang mga tao ay muling nagsumikap sa kanilang mga bukirin. Nagtulungan sila sa pagtatanim at pag-aani. Nawala ang dating inggitan at napalitan ito ng pagkakaisa. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong ito. Sa kanyang malaking bahay sa Karatig Bayan, hindi mapakali si Don Celso. Araw-araw ay dumarating sa kanya ang balitang mas maraming mamimili ang naghahanap ng lakatan ni Mang Isko kaysa sa mga prutas na kanyang ipinagbibili. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang kanyang impluwensya. Isang gabi, lihim niyang ipinatawag ang 4 niyang tauhan. Mahina ngunit mabigat ang kanyang utos. Sinabi niyang kailangan nilang makuha ang lihim ng mahiwagang puno kahit ano pa ang maging kapalit. Makalipas ang 2 gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong baryo, palihim na pumasok ang mga tauhan ni Don Celso sa lupain ni Mang Isko. Tahimik silang lumakad patungo sa matandang balete. Nang makita nila ang mahiwagang puno, hindi sila makapaniwala sa kagandahan nito. Lumapit ang isa sa kanila at sinubukang putulin ang isa sa mga supling upang dalhin kay Don Celso. Ngunit nang itaas niya ang kanyang itak, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang umugong ang paligid. Ang mga dahon ng matandang balete ay sabay-sabay na kumaluskos. Napatigil ang mga lalaki. Biglang nagdilim ang kalangitan kahit maliwanag pa ang buwan. Sunod-sunod na kumidlat sa kalayuan. Hindi sila makagalaw sa kinatatayuan. Parang may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanila. Unti-unting nanginig ang kanilang mga kamay hanggang sa kusa nilang nabitawan ang mga itak. Natakot ang 4 na tauhan. Walang nag-usap sa kanila.
Sabay-sabay silang tumakbo palabas ng bukirin. Pagdating nila sa daan ay saka lamang humupa ang malakas na hangin. Kinabukasan, nagising si Mang Isko na tila may kakaibang pakiramdam. Agad siyang nagtungo sa mahiwagang puno. Laking pasasalamat niya nang makitang ligtas ang lahat ng puno. Ngunit napansin niya ang bakas ng mga yabag sa paligid. May nahulog ding isang itak na hindi niya pag-aari. Naupo siya sa ilalim ng matandang balete. Alam niyang may nagtangkang sakta ng kanyang mga tanim. Ngunit hindi niya alam kung sino. Habang tahimik siyang nag-iisip, napansin niyang may isang matandang babae na papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng payak na damit at may dalang maliit na basket. Ngumiti ang matanda at humingi ng kaunting makakain. Hindi nagatubili si Mang Isko. Inilabas niya ang baon niyang kanin, isda at 2 bunga ng lakatan. Iniabot niya ang lahat sa matanda. Masayang tinanggap iyon ng matandang babae. Pagkatapos kumain ay tumingin ito kay Mang Isko. Sinabi nitong hindi nasusukat ang tunay na kayamanan sa dami ng salapi, kundi sa kabutihang handang ibahagi sa kapwa. Bilang pasasalamat, iniabot ng matanda ang isang maliit na sisidlang kawayan. Sinabi niyang gamitin lamang iyon kapag dumating ang pinakamabigat na pagsubok. Bago pa makapagtanong si Mang Isko, dahan-dahang naglakad ang matanda papalayo. Nang lumingon siya makalipas ang ilang sandali, wala na itong bakas. Parang naglaho na lamang ito sa hangin. Hindi niya namalayang mula sa malayo ay may isang pares ng matang nakamasid sa kanilang tagpo. Isa iyon sa mga tauhan ni Don Celso. Agad siyang bumalik sa kanyang amo upang isumbong ang lahat ng kanyang nakita. Nang marinig ni Don Celso ang tungkol sa mahiwagang pangyayari at sa misteryosong matanda, lalo siyang naniwalang may malaking lihim na nakatago sa lupain ni Mang Isko. At sa pagkakataong iyon, isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya naaangkin ang mahiwagang saging lakatan kahit pa kailangan niyang sirain ang buhay ng mabuting magsasaka. Ilang araw matapos ang nabigong pagtatangka ng mga tauhan ni Don Celso na nakawin ng mahiwagang saging lakatan, naging mapayapa muli ang baryo ng San Isidro. Patuloy ang pag-usbong ng mga puno at bawat pag-aani ni Mang Isko ay tila mas masagana kaysa sa nauna. Ngunit isang umaga, napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang pagbabago sa kalangitan. Ang dating bughaw na langit ay unti-unting nabalot ng maiitim na ulap. Lumakas ang ihip ng hangin at ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga ibon ay nagsiliparan patungo sa mas ligtas na lugar na para bang may panganib na paparating. Nagsimulang mag-alala ang mga magsasaka. Hindi pa panahon ng malalakas na bagyo, ngunit ang panahon ay tila biglang nagbago. Pagsapit ng gabi, bumuhos ang napakalakas na ulan. Sinabayan ito ng malalakas na hangin na halos magpatumba sa mga puno at mga kubo. Ang mga ilog ay mabilis na umapaw at ang tubig ay nagsimulang pumasok sa mga bukirin. Nagmamadaling iniligtas ng mga tao ang kanilang mga alagang hayop at mga naaning pananim. Si Mang Isko ay agad nagtungo sa kanyang bukid. Ang kanyang unang inalala ay ang mahiwagang saging lakatan. Habang papalapit siya sa matandang balete, halos hindi siya makausad dahil sa lakas ng hangin. Ngunit nang marating niya ang lugar, napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Ang paligid ng mahiwagang puno ay nananatiling payapa. Bagamat malakas ang ulan sa buong baryo, tila may hindi nakikitang pananggalang sa paligid ng puno. Ang tubig baha ay hindi makapasok sa bahaging iyon ng lupain. Patuloy na umaagos ang malinaw na bukal
at ang mga dahon ng saging lakatan ay marahang sumasayaw lamang sa hangin. Lumuhod si Mang Isko at nagpasalamat sa may kapal, ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Habang lumalakas ang ulan, may narinig siyang mga sigaw mula sa kabilang bahagi ng baryo. Agad siyang tumakbo. May ilang bahay na inanod ng rumaragas ang tubig. Maraming pamilya ang hindi makalabas dahil sa taas ng baha. Hindi nag-atubili si Mang Isko, kasama ang kanyang anak na si Ben at ang ilang kalalakihan sa baryo. Gumawa sila ng pansamantalang lubid upang mailigtas ang mga naipit sa kanilang mga tahanan. Isa-isa nilang nailikas ang mga bata, matatanda at mga may sakit. Maging ang kanilang maliit na kubo ay ginawa nilang pansamantalang masisilungan ng mga nawalan ng tirahan. Si Aling Rosa at si Liza naman ay buong gabing naghanda ng mainit na lugaw at pinakuluang saging para sa lahat ng nasalanta. Walang sino man ang pinauwi ng gutom. 3 araw na walang tigil ang ulan. Pagkatapos nito ay unti-unting luminaw ang kalangitan. Nang suriin ng mga magsasaka ang kanilang mga bukirin, marami ang napaluha. Halos lahat ng kanilang pananim ay nasira. Ngunit nang dumating sila sa lupain ni Mang Isko, namangha silang lahat. Ang kanyang bukirin ay halos walang pinsala. Lalong namunga ang mga puno ng lakatan at maging ang mga palay at gulay ay nanatiling buhay. Hindi ito itinago ni Mang Isko. Sa halip, ipinamahagi niya ang malaking bahagi ng kanyang ani sa mga pamilyang nawalan ng kabuhayan. Dahil dito, walang nagutom sa baryo kahit na maraming bukirin ang nasira. Ang kabutihan ni Mang Isko ay lalo pang kumalat sa mga karatigbayan. Ngunit ang balitang iyon ay umabot ding muli kay Don Celso. Hindi na siya makatulog sa galit at inggit. Hindi niya matanggap na habang siya ay nawalan ng malaking kita dahil sa bagyo, lalo namang pinagpala ang isang dating mahirap na magsasaka. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang paliwanag. Ang mahiwagang saging lakatan ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya't gumawa siya ng isang mas mapanganib na plano. Nagpasya siyang hindi na lamang nakawin ang puno. Balak na niyang angkinin ang buong lupain ni Mang Isko sa pamamagitan ng panlilinlang at pananakot. Hindi niya alam na ang bawat hakbang ng kasakiman ay lalo lamang maglalapit sa kanya sa kapalarang matagal nang nakatadhana sa alamat ng mahiwagang saging lakatan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang malakas na bagyo. Unti-unting nakabangon ang mga taga San Isidro dahil sa pagtutulungan at sa tulong na ibinigay ni Mang Isko. Ang baryong minsang nalugmok sa kalamidad ay muling nabalot ng pag-asa. Samantala, ang mahiwagang saging lakatan ay lalo pang lumago. Ang 3 supling na dating maliliit pa lamang ay naging malalakas na puno. Hindi nagtagal ay namulaklak din ang mga ito. Tanda na lalo pang dadami ang biyayang ipinagkaloob sa pamilya ni Mang Isko. Ngunit sa kabilang panig ng bayan, hindi matahimik ang isipan ni Don Celso. Araw-araw niya iniisip kung paano niya maaangkin ang lupain ng magsasaka. Hindi na sapat sa kanya ang pagkuha sa puno. Nais na niyang mapasakamay ang buong bukirin upang siya lamang ang makinabang sa mahiwagang biyaya. Isang umaga, ipinatawag niya ang isang tusong abogado at ilang tauhang kilala sa pananakot. Matagal silang nag-usap sa loob ng kanyang malaking bahay. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, isang makapal na sobre ang ipinadala kay Mang Isko. Nagulat ang magsasaka nang mabasa ang nilalaman nito. Ayon sa sulat, inaangkin ni Don Celso na ang lupang sinasaka ni Mang Isko ay kabilang umano sa isang lumang ari-arian ng kanilang angkan. Nakasaad pa roon na kung hindi siya kusang aalis,
dadalhin ang usapin sa hukuman. Nabigla ang buong pamilya. Alam ni Mang Isko na ang lupang iyon ay minana pa niya sa kanyang mga magulang at matagal na nilang sinasaka. Ngunit wala siyang salaping panlaban sa isang mayamang katulad ni Don Celso. Maraming gabi siyang hindi nakatulog. Hindi dahil sa takot na mawalan ng yaman, kundi dahil baka mawala ang lupang kinalakhan ng kanyang pamilya at ang mahiwagang punong ipinagkatiwala sa kanya. Nang mabalitaan ito ng mga taga-baryo, kusang loob silang nagtungo sa bahay ni Mang Isko. Isa-isang nagsalita ang mga matatanda. Pinatunayan nilang sa loob ng maraming dekada ay pamilya na ni Mang Isko ang tunay na nagmamay-ari at nagsasaka sa lupang iyon. Nangako silang sasama at magiging saksi kung sakaling umabot sa hukuman ng usapin. Labis ang pasasalamat ni Mang Isko. Muli niyang nakita na ang kabutihang kanyang ibinahagi noon ay bumabalik ngayon sa oras ng kanyang pangangailangan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa tabi ng matandang balete. Isang madaling araw, nagtungo si Mang Isko upang dalawin ang mga puno ng lakatan. Pagdating niya roon, nakita niyang may isang matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa ilalim ng balete. Ito rin ang matandang minsang nagsabi sa kanya tungkol sa alamat ng saging lakatan. Ngumiti ang matanda nang makita siya. Sinabi nitong hindi aksidenteng dumating ang mga pagsubok. Ang bawat biyayang ipinagkakaloob ay may kaakibat na mabigat na pananagutan. Ipinaalala rin nito ang babala ng mga ninuno. Ang tunay na lakas ng mahiwagang lakatan ay hindi nagmumula sa bunga nito, kundi sa pusong nag-aalaga rito. Kapag nanatiling tapat, mapagkumbaba, at mapagmahal ang nagmamay-ari, walang sino mang sakim ang makaagaw sa biyaya. Ngunit kapag pinairal ang galit, paghihiganti o kasakiman, unti-unting mawawala ang kapangyarihan ng puno. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Ipinangako niyang hindi siya magpapadala sa galit, gaano man kabigat ang pagsubok. Tumango ang matanda. Bago ito tuluyang umalis, sinabi niya ang isang huling babala. Mag-ingat ka, Mang Isko. Hindi na pagnanakaw ang susunod nilang gagawin. Mas mabigat pa ang kanilang ihahanda. Ngunit tandaan mo, ang katotohanan ay laging lumilitaw sa tamang panahon. Pagkasabi nito ay naglakad ang matanda patungo sa kagubatan at muling nawala sa paningin. Samantala, sa malaking bahay ni Don Celso, naghahanda na ang kanyang mga tauhan para sa susunod nilang hakbang. Hindi nila alam na habang papalapit sila sa mahiwagang lupain, unti-unti na ring gumugulong ang kapalarang matagal nang naghihintay sa mga taong inuuna ang kasakiman kaysa sa kabutihan. Lumipas ang ilang araw matapos ang babala ng mahiwagang matanda. Bagamat nananatiling payapa ang paligid ng San Isidro, dama ni Mang Isko na may paparating na mabigat na pagsubok. Hindi siya nagpadaig sa takot. Sa halip, lalo niyang pinagbuti ang kanyang pagsisikap at ipinagpatuloy ang pagtulong sa mga taong nangangailangan. Sa bawat umaga ay dinadalaw niya ang mahiwagang saging lakatan. Napansin niyang lalo itong yumayabong. Ang 4 na puno ay sabay-sabay nang namumunga at ang bawat bungkos ay mas malaki kaysa sa mga nauna. Ang paligid ng matandang balete ay tila naging isang maliit na paraiso. Laging sariwa ang damo, malinaw ang tubig ng bukal at maraming ibon ang umaawit sa mga sanga ng mga puno. Isang madaling araw, habang tahimik na nagdarasal si Mang Isko sa tabi ng bukal, may napansin siyang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng matandang balete.
Unti-unti siyang lumapit. Sa pagitan ng malalaking ugat ng puno ay may isang batong dati na tatakpan ng lumot. Ngayon ay tila kusang nabuksan ng lupa sa paligid nito. Maingat niyang inalis ang mga tuyong dahon at nakita ang isang maliit na kahongyari sa matigas na kahoy. Hindi ito nabubulok kahit halatang napakatagal na nitong nakabaon. Nang buksan niya ang kahon ay tumambad sa kanya ang isang lumang balumbon na nakabalot sa telang halos maging kulay ginto na sa katagalan. Dahan-dahan niya itong binuklat. Bagamat kupas na ang sulat, mababasa pa rin ang mga nakasulat na salita. Nakasulat doon ang sinaunang alamat ng saging lakatan. Ayon sa balumbon, maraming salinlahi na ang nakalipas ay may isang matandang magsasaka na nagngangalang Amando. Isa rin siyang dukhang magsasaka na buong buhay na nagtiyaga sa pagbubungkal ng lupa. Dahil sa kanyang kabutihan at walang sawang pagtulong sa mga kapwa niya magsasaka, pinagkalooban siya ng isang mahiwagang binhi. Hindi siya naging sakim sa biyayang natanggap. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang ani sa buong pamayanan. Dahil dito, umunlad ang kanilang baryo at walang sino mang nagutom sa loob ng maraming taon. Ngunit tumating ang isang mayamang pinuno na nagtangkang agawin ang mahiwagang puno. Nagkaroon ng malaking alitan. Bago tuluyang pumanaw si Amando, itinago niya ang mga natitirang binhi sa ilalim ng matandang balete. Nag-iwan siya ng isang habilin. Ang mga binhi ay muli lamang lilitaw sa taong may pusong tapat, marunong magbahagi at handang unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sariling kayamanan. Habang binabasa iyon ni Mang Isko, ay unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Naunawaan niya kung bakit sa kanya napunta ang mahiwagang binhi. Hindi dahil siya ang pinakamatalino o pinakamayaman, kundi dahil sinikap niyang manatiling mabuti kahit sa gitna ng kahirapan. Sa pinakahuling bahagi ng balumbon ay may isa pang babala. Nakasulat doon na darating ang araw na susubukin ng tagapag-alaga ng lakatan sa pamamagitan ng isang taong lulunurin ng kasakiman ang kanyang puso. Kapag nanaig ang kabutihan, lalo pang dadami ang biyaya. Ngunit kapag nanaig ang kasamaan, maglalaho ang lahat ng himala. Tahimik na isinara ni Mang Isko ang balumbon at muling ibinalik ito sa kahon. Hindi niya itinago ang natuklasan. Pag-uwi niya sa baryo ay tinipon niya ang mga matatanda at ang kanyang pamilya. Ikinuwento niya ang buong alamat. Labis na namangha ang lahat. Nagpasya silang pangalagaan ang lihim ng mahiwagang lakatan upang hindi ito mapunta sa mga taong may masasamang hangarin. Samantala, sa kabilang bayan, dumating ang balitang nabigo ang plano ni Don Celso na maagaw ang lupain sa pamamagitan ng peking mga dokumento. Natuklasan ng mga pinuno ng bayan na peke ang mga papeles na kanyang ipinagawa. Labis ang kanyang galit. Sa sobrang pagkainis ay ibinagsak niya ang mga gamit sa loob ng kanyang malaking bahay. Hindi na niya alintana kung ano pa ang magiging kapalit. Isa na lamang ang laman ng kanyang isip. Wasakin ang mahiwagang puno upang wala ng ibang makinabang dito. Hindi niya alam na ang kanyang bagong balak ang magiging simula ng huling pagsubok na magpapasya sa tunay na kapalaran ng saging lakatan at ng buong baryo ng San Isidro. Hindi na napigilan ni Don Celso ang matinding inggit at galit na bumabalot sa kanyang puso. Nabigo ang kanyang plano na maagaw ang lupain ni Mang Isko sa pamamagitan ng peking mga dokumento. Nabigo rin ang kanyang mga tauhan na nakawin ang mahiwagang puno.
Sa kanyang isipan ay isa na lamang ang natitirang paraan. Kung hindi niya maaangkin ang saging lakatan, sisiguraduhin niyang wala ring makikinabang dito. Isang gabing madilim at walang buwan, lihim niyang tinipon ang kanyang mga tauhan. Inutusan niya silang magdala ng mga palakol, itak at mga sulo. Tahimik silang nagtungo sa baryo ng San Isidro habang mahimbing na natutulog ang karamihan sa mga tao. Pagdating nila sa dulo ng lupain ni Mang Isko, agad nilang nakita ang matandang balete at ang 4 na malalaking puno ng mahiwagang saging lakatan. Habang papalapit ang mga tauhan, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng balete na tila may ibinubulong. Ngunit hindi sila natinag. Itinaas ng isa sa mga tauhan ang kanyang palakol at buong lakas na inihampas ito sa isa sa mga puno. Sa mismong sandaling iyon, biglang nabasag ang hawakan ng palakol. Napatras ang lalaki sa matinding gulat. Sinubukan naman ng isa pang tauhan na putulin ang isang supling. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang itak, nadulas siya at bumagsak sa lupa. Isa-isa silang nagtangka. Ngunit walang sino man ang nagtagumpay na masugatan kahit isang dahon ng mahiwagang lakatan. Parang may hindi nakikitang lakas na nagtatanggol sa mga puno. Habang nagkakagulo ang mga tauhan, dumating si Mang Isko kasama ang mga taga-baryo. May dala silang mga lampara at agad nilang pinalibutan ang mga taong nagtangkang sirain ang kanilang bukirin. Nakita ni Mang Isko si Don Celso na nakatayo sa di kalayuan. Hindi siya nagalit, hindi rin siya sumigaw. Tahimik lamang siyang lumapit. Tumingin siya kay Don Celso at sinabi niyang hindi kailanman nagdadala ng tunay na kasaganaan ang kasakiman. Ang kayamanang pilit inaagaw ay hindi kailanman magbibigay ng kapayapaan. Lalong nainis si Don Celso. Siya mismo ang dumampot ng isang malaking palakol. Lumapit siya sa pinakamalaking puno ng lakatan at buong lakas itong inihampas. Ngunit bago pa man tumama ang talim, isang napakalakas na hangin ang umihip. Nabitiwan niya ang palakol. Napaatras siya at napaluhod sa lupa. Kasabay nito ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit kakaiba ang ulan. Hindi ito nakasisira ng mga pananim. Sa halip tila hinuhugasan nito ang buong paligid. Ang tubig ay dumaloy patungo sa tuyong bahagi ng bukirin at muling binuhay ang mga halaman. Habang nakaluhod si Don Celso, naalala niya ang lahat ng kanyang nagawang kasamaan. Naalala niya kung paano niya inagawan ng lupa ang mahihirap na magsasaka. Naalala niya ang mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa kanyang kasakiman. Unti-unti siyang napaiyak. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na pagsisisi. Lumapit si Mang Isko. Sa halip na sisihin siya, iniabot niya ang kanyang kamay upang tulungan siyang makatayo. Nagulat ang lahat ng naroon. Hindi nila inaasahang patatawarin ni Mang Isko ang taong paulit-ulit na nagtangkang sirain ang kanyang buhay. Tahimik na yumuko si Don Celso. Humingi siya ng tawad sa harap ng buong baryo. Inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan at nangakong itutuwid ang mga pagkakamaling kanyang nagawa. Sa sandaling iyon, muling sumikat ang buwan mula sa likod ng mga ulap. Tumama ang maputing liwanag sa 4 na puno ng mahiwagang saging lakatan. Unti-unting kumislap ang kanilang mga dahon. Mula sa kanilang paligid ay sumibol ang marami pang maliliit na supling. Napangiti ang matandang mga taga-baryo. Naalala nila ang nakasaad sa sinaunang alamat. Kapag nanaig ang kabutihan at pagpapatawad kaysa sa galit at paghihiganti,
Lalo pang dadami ang biyayang ipinagkakaloob ng mahiwagang lakatan. Hindi na malayan ni Mang Isko na ang pangyayaring iyon ang hudyat ng pinakahuling yugto ng alamat. Ang katuparan ng sinaunang pangako na magdadala ng kasaganaan hindi lamang sa isang pamilya, kundi sa buong San Isidro. Pagsikat ng araw matapos ang gabing nagbago sa kapalaran ng San Isidro, tila naging mas maliwanag ang buong baryo. Ang simoy ng hangin ay sariwa, ang tubig sa bukal ay lalo pang luminaw, at ang 4 na puno ng mahiwagang saging lakatan ay hitik na hitik sa mga bungang kulay gintong dilaw. Ngunit ang higit na ikinamangha ng lahat ay ang mga bagong supling na sumibol sa paligid ng matandang balete. Hindi na lamang 3 o 4 ang mga ito. Mahigit 100 malulusog na punla ang unti-unting tumataas mula sa lupa. Nagtipon ang buong baryo upang pagmasdan ang pambihirang tanawin. Tahimik na lumapit si Mang Isko sa matandang balete. Inilagay niya ang kanyang palad sa katawan ng puno at taimtim na nagpasalamat sa may kapal para sa biyayang ipinagkaloob sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa kanyang paglingon ay nakita niya si Don Celso. Hindi na ito ang dating mayabang na mayamang Panginoong may lupa. Simple na lamang ang kanyang kasuotan. Nakayuko siyang lumapit kay Mang Isko at muling humingi ng tawad sa harap ng lahat ng naroroon. Sinabi niyang buong buhay niyang inakala na ang kayamanan ay nasusukat sa dami ng lupa, salapi at ari-arian. Ngunit sa lahat ng kanyang naipon, hindi niya kailanman naranasan ang tunay na kasiyahan. Ngayon lamang niya naunawaan na ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya, mabuting puso at pagmamahal ng kapwa. Tinanggap ni Mang Isko ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi siya nagtanim ng galit. Naniniwala siyang ang taong marunong magsisi ay nararapat bigyan ng pagkakataong magbago. Bilang tanda ng kanilang bagong simula, inimbitahan niya si Don Celso na makiisa sa pagtatanim ng mga bagong supling ng saging lakatan. Kasama ang buong baryo, nagtanim sila ng mga punla sa iba't ibang bahagi ng San Isidro. Bawat pamilya ay binigyan ng tig-iisang punla. Ngunit bago ito ibinigay ni Mang Isko, isa lamang ang kanyang habilin. Huwag ninyong ituring ang punong ito bilang daan sa mabilis na pagyaman. Ituring ninyo itong paalala na ang biyaya ay lumalago lamang sa pusong marunong magbahagi. Tumango ang lahat. Mula noon ay sama-sama nilang inalagaan ang mga punla. Lumipas ang mga taon. Unti-unting nakilala ang San Isidro bilang pinakamayabong na baryo sa buong lalawigan. Ang kanilang mga lakatan ay naging tanyag sa maraming pamilihan dahil sa tamis at magandang kalidad nito. Dumami ang mga mamimili at mga ngalakal. Ngunit hindi nagbago ang mga tao. Sa halip na magunahan sa pagyaman, nagtulungan silang paunlarin ang kanilang baryo. Nagpatayo sila ng paaralan upang makapag-aral ang lahat ng bata. Nagpagawa sila ng maayos na patubig upang hindi na muling maranasan ang matinding tagtuyot. Nagpatayo rin sila ng maliit na pagamutan para sa mga may sakit. Ang bawat tagumpay ay bunga ng kanilang pagkakaisa. Si Don Celso naman ay ginamit ang natitira niyang kayamanan upang isauli ang mga lupang minsan niyang inagaw sa mahihirap na magsasaka. Tinulungan din niya ang mga biyuda, matatanda at mga ulilang bata. Sa paglipas ng panahon ay tuluyan siyang tinanggap at pinatawad ng buong baryo. Samantala, sina Ben at Liza ay lumaking mabubuting tao. Ipinagpatuloy nila ang aral na iniwan ng kanilang mga magulang. Hindi nila itinuring na pag-aari lamang ng kanilang pamilya ang biyayang dulot ng mahiwagang lakatan.
Sa halip, ginawa nila itong biyayang para sa buong pamayanan. Lumipas pa ang maraming taon. Pumanaw sina Mang Isko at Aling Rosa na napapaligiran ng kanilang mga anak, apo at mga taong minsang tinulungan nila. Ngunit bago tuluyang pumikit si Mang Isko, sinabi niya ang mga salitang paulit-ulit na ikinuwento ng mga susunod na salinlahi. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang punong namumunga ng ginto. Ang tunay na kayamanan ay pusong marunong magmahal, magpatawad at magbahagi. Kapag iyon ang inalagaan ninyo, hindi kailanman mawawala ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Mula noon, naging bahagi na ng kasaysayan ng San Isidro ang alamat ng mahiwagang saging lakatan. Marami ang nagtangkang hanapin ang matandang balete at ang mahiwagang bukal. May ilan ding nagsabing nakita nila ang kakaibang punong may dahong kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit ayon sa matatanda, hindi kailanman matatagpuan ang tunay na mahiwagang lakatan ng taong naghahangad lamang ng kayamanan. Ito ay nagpapakita lamang sa taong may dalisay na puso, masipag na mga kamay, at pusong handang magbahagi ng anumang biyayang kanyang matatanggap. At hanggang sa kasalukuyan, kapag may isang magsasakang nagsisikap ng may katapatan, tumutulong sa kapwa kahit kapos, at hindi sumusuko sa gitna ng kahirapan, sinasabi ng matatanda na marahil ay isang araw ay muli niyang matatagpuan ang biyaya ng mahiwagang saging lakatan. Sapagkat ang tunay na himala ay hindi nakatago sa isang puno o sa isang bunga. Ito ay nananahan sa puso ng taong marunong gumawa ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit, wakas.